Buod ng nobelang Ang Lalaki sa Dilim. Isinulat ni Benjamin Pascual. Nagsimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Rafael Cuevas. Isang espesyalista sa mata. Nakagawa siya ng isang malagim na krimen nang gabing bigyan siya ng stag party ng kanyang mga kaibigan bago pa man siya makasal kay Margarita, isang opera singer. Nagawa niyang gahasain ng babaeng kahabag-habag ang kalagayan. Isang bulag at maralita ang kanyang ninakawan ng kabirhenan. Dahil hindi makakita ang hindi nakilala ang kanyang boses ay ligtas siya sa kanyang kasalanan. Walang ebidensyang makapagpapatunay bilang paghuhugas at paglilinis niya ng konsensya sa nagawa niyang kasalanan kay Ligaya, ang babaeng kanyang ginahasa. Binigyan niya ito ng 50,000 piso kasama ang liham na nagsasabing sa kanya din magpagamot ng mata upang masingil lamang ng kaunti upang hindi makahalata. Nagbunga ang kanyang nagawang kasalanan kay Ligaya na nagkataong isinunod sa kanyang pangalan bilang pagtanaw ng babae sa kanyang nagawang kabutihan. Naging inaanak niya rin ang bata sa binyag. Ninong siya ng kanyang sariling anak. Sa kanilang pagsasama ni Margarita ay nagkaroon ito ng manginibig at ito ay si Nick, ang kanyang kaibigan. Nagkaroon ng lamat ang kanilang samahan na humatong din sa hiwalayan. Ang napangasawa niyang si Margarita ay isang modernong babae, totally Americanized, sabi nga sa nobela. Para kay Margarita, ayos lang na magkaroon siya ng mangingibig at gayon din si Rafael basta magkaroon lang sila ng pagkakaintindihan ni Rafael at maging totoo sa isa't isa. Isang araw, habang nagbabasa ng pahayagan si Rafael, ay gumulantang sa kanya ang isang balitang napatay si Margarita at Nick sa isang hotel ng isang babaeng nasa 29 anyos. Ito ay si Marina, ang asawa ni Nick na matagal nang nagtitiis sa mga kabulastugan ng asawa hanggang sa umabot na sa sukdulan at makapatay ito. Sa huli ay nagawa rin niyang aminin kay Ligaya at Aling Sela, ang ina ni Ligaya na siya ang lalaki sa dilim na noon ay bumaboy sa katawan ni Ligaya. Malinaw kay Rafael na papakasalan niya si Ligaya.